Ngayon nga pag-uusapan natin, dahil nga meron tayong makakasama ngayon mula mismo sa Commission on Election, yung three branches ng government, independent yan sa bawat isa. So, paano na lang kapag merong dispute sa pagkapanalo ng isang officer? So, yung pag-uusapan natin ngayong umaga, kaya makakasama natin ang si Director James Jimenez mula mismo sa Commission on Elections. Good morning, sir. Morning, sir. And syempre, welcome back sa Good Morning, Boss. Siguro to start off our conversation this morning, paano ba nangyayari dito? Kunwari may mga reklamo at may mga protesta nga. Kanina ba ina-address at anong klaseng mga protesta po ang ina-address ng COMELEC aside from the current issues? Well, specific to the elections, no, unang-una, ang unang nirereklamo sa amin ay yung tinatawag nating pagbibigay ng due course doon sa Certificate of Candidacy. Kasi kapag ang isang tao nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, automatic tinatanggap namin yan eh. Pero hindi dahil tinanggap namin, ibig sabihin mapupunta siya sa listahan ng kandidato. So meron pang proseso na pagsasala dyan, yung particular yung mga nuisance candidates, di ba? So pwede sumali dyan yung publiko by saying na, teka, yung taong yun hindi yan dapat tumakbo, deny due course to his COC. So that's first, no? And merong time limit yan. Usually ginagawa natin 10 days after the end. Pwede ka within 10 days after the period of filing, pwede ka mag-file ng reklamo. Pagkatapos nun, disqualification na. Kandidato na siya, pero gusto mo siya ipa-disqualify for one reason or another, yun naman ay hanggang sa ma-proclaim siya. Ibig sabihin, kahit hindi pa nag-i-eleksyon, pwede mong pa-disqualify. Tapos ng eleksyon pero hindi pa siya napaproclaim, pwede mo siya ipa-disqualify. Pero once na-proclaim na siya, election protest na yon. Okay. No? Yung election protest na yan, pwede nyo i-file sa amin or pwede nyo ring i-file sa piskalya. Ibig sabihin, regular courts. Okay. So, yan yung pinaka-general, no, na mga pwedeng ireklamo laban sa kandidato. Relevant yan kasi sa darating na 2016, syempre, maraming nakatingin sa ating halalan. Sir James, pagdating po sa usapin ng jurisdiction, totoo ba na nasa COMELEC lang yung mandate sa panahon ng pagpa-file mismo ng mga kasong to? Meron tayong original jurisdiction. Meron din tayong appellate jurisdiction. Kapag hindi pa na poproklama yung kandidato, amin yan, no? Original jurisdiction yan. Kapag nanalo na at nagkaroon na ng protesta laban dyan, usually kapag masasabi mong original jurisdiction sa regional trial courts or sa trial courts, pwedeng municipal, pwedeng regional. Tas kami, appellate. Ibig sabihin, kung ano man yung decision ng korte, sa amin i-aapila. Pero at the same time, meron din tayong shared jurisdiction. Ito naman yung para sa mga election offenses. Yung mga, halimbawa, nag-poster kung saan-saan, or nag-vote buying, nag-bribery, ganyan. Ano yan? Concurrent jurisdiction yan. Both yung legal framework and then sa COMELEC. Yes. Ito, Director, kasi ang naging issue ngayon at siguro mga queries sa mga tao na inisip nila yung nationality. Kasi meron tayong mga dual citizen, may mga green card holder. Katulad ko po kasi ako po dual citizen ako. Pwede naman po ako tumakbo. Paano po ba ang mga technicalities para sa mga ganitong mga kaso? Ang dual citizen, pwedeng bumoto. Walang problema. You can register to vote. But if you want to run for office, dapat, pag-file mo ng Certificate of Candidacy mo, kailangan sasabayan mo ng renunciation ng iyong other citizenship. Okay. Which means to say, hindi ka pwedeng maging elected official kung ikaw ay dual citizen. Okay. Kasi at the point of filing your COC, dapat may kasamang renunciation. Yung sinasabi namang green card holder, hindi naman yun dual citizen pa. Meron na siyang immigrant status. Which makes it a little trickier, yes. Di ba? Pero kasi usually pag ganyang usapin niya, we let the courts resolve that before we touch it, no? Kapag naman nanalo na yung kandidato at saka lang lumabas yung issue ng ganun, usually sa tribunals na yan, sila na ang bahala dyan, hindi na kami. Okay. Sir James, pagdating po dun sa process po mismo, yun na, nag-file na ng complaint or whatsoever, ano po yung magiging proseso ng COMELEC ngayon at maaantabayanan ba to ng mga voters natin? Well, usually kasi pag may hinihaing complaint sa amin, ang unang step dyan ay isi-set natin for hearing. Yung hearing na yan, public yan. Okay. So pwedeng bantayan. Hindi lang natin nakikita na palaging tinututukan ng media kasi some of those hearings medyo routine, no, medyo boring.
And in some cases, nauuwi yan sa submission of memoranda na tinatawag. Ibig sabihin, sulat nyo na lang yung problema nyo para huwag na tayo magtagal. Kasi, ang isa sa mga concerns namin, kapag meron tayong mga full-blown hearing, humahaba yung usapin. And since very time-sensitive itong issue na to, kasi usually nga, gusto mo, bago mag-election, ma-resolve hindi, wala kang time to, to entertain a lot of motions. So usually, ang nangyayari dyan, we ask them to submit their written positions, and then we decide based on that. Kailangan naman sila mag-agree. The parties have to agree na yung decision will be based on the memoranda submitted. Pag hindi sila mag-agree, di magkakahearing tayo. Hahaba yun. Yes. Ngayon, Director, napag-usapan nga natin yung mga issue na yan. Pero ngayon, tapos na nga ang mga eleksyon. What is COMELEC busy doing naman ngayon? Well, yes, tapos na yung elections. Marami na tayong na-proclaim. Pero marami pa rin tayong administrative, kumbaga, you can call it housekeeping. No? Halimbawa, yung Statement of Contributions and Expenditures. No, that is supposed to be submitted 30 days after the elections, whether you win or lose. Ngayon, for the May elections, sinubmit na nila yan, and then ngayon lang din dumating sa amin from the field. So, there's a lot of work to be done there, no? Halimbawa, kapag nakita natin na hindi nag-file ng SOSE, then matatanggal sila sa pwesto, no? Kasi sa batas nakalagay, pag hindi ka nagsubmit ng SOSE mo, hindi ka makakaupo. So these are the things that are occupying us now. Not to mention the fact that we're also preparing for 2016. Yes. Meron kang voter education na pinag-uusapan, meron kang automation na iniisip. Okay, sir, pagdating, syempre, you know how I'm passionate with voter education. Ano na po ba yung mga hakbang natin dyan ngayon? Most important, I think, is that in the coming months of the new year, what we need to do is we need to prepare the people, no? Because there will be registration again next year. And kailangan maintindihan ng mga Pilipino, particular ng kabataan, kung bakit sila kailangan magparehistro. Napakahalaga pa nitong registration na darating kasi dito mandatory na yung biometrics. Ibig sabihin, kailangan kunin na namin yung fingerprint ninyo. Otherwise, baka hindi kayo makaboto in 2016. So yan talaga ang focus natin sa darating na taon, ano? Yun yung pinakatututukan natin sa voter education. Why do I need to register? Ano ang gamit ng aking right to vote? At paano ko poprotektahan itong karapatang ito? Yes. Alright, Director, siguro huli na lang mensahe nyo na nais ipaabot sa ating mga manonood. Gusto ko lang paalala sa mga kababayan natin, ngayon siguro Desyembre, medyo relax tayo, pero pagdating po ng darating na taon, 2014, January pa lang magsisimula na tayo na maghanda para sa registration. Dapat kayo rin para hindi tayo nagkukumahog pagdating sa deadline. Alright, maraming salamat. Salamat. That was Director James Jimenez ng Commission on Elections, from the Commission on Elections, at ang dami talaga natin natutunan ngayong umaga mula sa kanya. Thank you for your time Thank again, you, sir. sir. You're always a welcome guest here. Thank you for having me. At syempre, sa pagbabalik ng Good Morning Boss, pag-uusapan natin ang ating mga special segments. Yan ang tututukan ng ating mga boss. Kaya't manatili nakatutok dito sa People's Television para sa Good Morning Boss.